Welcome sa PS Rewind. Paanong pinahiya ng babaeng ito ang lahat ng empleyado ng NASA sa Amerika? Siya ang pinakamatalino at pinakamabilis na mathematician na sa kanya nakasalalay ang buong bansa para mapalipad ang pinakaunang space rocket sa kabila ng pagmamaltrato noon sa mga African American. Subscribe for more. Isang genius na bata si Catherine na 10 taong gulang pa lang ay kaya nang mag-solve ng pinakakomplikadong math problems na pang-professional na kahit nasa elementary school pa lang siya. Pinatawag na ng principal ang mga magulang niya dahil nakuha siya ng isang scholarship na diretso na sa second grade ng junior high school. Hindi lang yun, siya din ay pinaaral sa pinakakilalang junior high school ng mga negro. Noong 1926, grabe pa ang racism o pagmamaltrato sa mga itim o negro sa Amerika. Lahat ng gagamit ng pampublikong pasilidad ay nahahati base sa kulay ng balat tulad ng CR, ospital, eskwelahan at pati na nga mga lababo ay magkaiba dapat ang para sa mapuputi at maiitim. Hangang-hanga ang mga teacher ni Catherine sa pambihirang talino niya. Naniniwala silang balang araw, paglaki niya ay magiging bantog siya at mapapatunayan niyang ang mga itim dapat ay tratuhin din ng pantay-pantay. Lumipas ang 35 taon, malaki na si Catherine. Isang hapon, ang sinasakyan nilang kotse ay nasiraan kasama ang matatalik niyang kaibigan na si Dorothy at Mary. Nagmamadali silang pumasok sa trabaho. Mga empleyado sila sa NASA o ang United States Space Agency bilang mga accountants o mga taga-compute. Sa pagtatalo nila ay isang pulis ang napadaan at nahuli sila. Sa mga panahong yun kasi, ang mga itim ay laging pinaghihinalaan at pinagbabawalan silang basta-basta na lang huminto sa kalsada dahil kung hindi ay aarestuhin agad sila ng walang alinlangan. Nagsabi si Mary na nagtatrabaho sila sa NASA at kung mahuhuli sila ay baka di na makakalipad pa ang space rocket ng Amerika. Nang mapaniwala niya ang pulis, ay nag-alok pa itong i-escort sila. Samantala, sa office ng NASA, ang mga empleyado ng gobyerno ay nanonood ng balita dahil mauunahan na sila ng Russia sa pag-launch ng rocket sa space at wala silang magawa. Nagalit na ang delegado ng presidente nang mapanood ang balita at inutusan ang head ng NASA na si Harrison na dapat magawa na ang rocket natin sa lalong madaling panahon at maunahan ang Russia. Nang makarating na ang tatlo sa opisina ay nagsimulang magtrabaho. Nagtotoko na sila ng mga gagawin at biglang dumating sa eksena ang boss nilang, si Michelle. At inutusan si Catherine na lumipat muna sa Space Research Division dahil kailangan nila ng karagdagang tao, tsaka umalis. Sinundan naman siya ni Dorothy palabas at nagtanong kung kailan siya mapopromote bilang room supervisor kasi ilang taon nang mabigat ang trabaho niya na kasing hirap ng bisor pero kakarampot pa rin ang sahod niya tulad ng mga regular na empleyado. Kaso inangasan pa nga siya ni Michelle sa ugali ni Dorothy at kung ipagpapatuloy niya pa daw ito na ipipilit ang promosyon niya ay tatanggalin na siya sa trabaho. Napahiya si Dorothy. Samantala, si Mary naman ay nasa Rocket Assembly Division kasama ng mga supervisor niya. Naguguluhan sila bakit hindi nakakatagal ang rocket nila sa init ng Earth atmosphere at hindi nila malaman ang sagot. Piniliwanag ni Mary ang pinanggagalingan ng problema at dinitalye niya ang mga pagpapaliwanag dito. Namangha ang boss niya nang marinig ito at sinabing gusto niyang ipromote siya bilang rocket assembly technician. Walang paki ang boss niya kahit ano pa ang kulay o kasarian niya. Sa ganitong pagkakataon, ang kailangan nila ay ang mga talentadong engineer para manaig sila laban sa Russia. Kaso ang problema ni Mary ay hindi naman tinatanggap ang mga itim para maging engineer. Samantala, kakalipat lang ni Catherine sa Space Research Division at napagkamalan pa nga siya ng tagatapon ng basura. Nagkita na sila ni Harrison at agad-agad siyang tinanong ni Harrison kung kaya niya bang isolve ang Rocket Launch Coordinate Data Formula at malaki ang kumpiyansa ni Catherine na sumagot na kaya niya itong isolve sa loob lang ng ilang oras. Nang malaman ng boss ang kakayahan niya, ay sinubok niya ito na i-check ang mga report ng isa sa mga accounting staff na si Paul. Kalaunan ay naiihi na siya. Kaso ay wala palang CR para sa mga itim sa building na ito at kailangan niya pang tumakbo sa dati niyang building na halos 1 kilometro pa para lang mag-CR. Pagkatapos nito ay nagpatuloy na siya sa pagtatrabaho sa bago niyang opisina at lagi siyang pinagtitinginan ng masama ng mga kaopisina niya. Natapos na ang maghapon at kailangan niya pang alagaan ang 3 anak niya dahil namatay na ang asawa niya pati ang tatay niya kaya siya na ang nagtataguyod sa lahat ng mga gastusin ng pamilya. Buti na lang ay katulong niya pa rin ang nanay niya sa pag-aruga sa mga bata at sa bahay.
Kinabukasan pagkatapos nilang magsamba, tinutukso si Catherine ng mga kaibigan niya sa isang gwapong sundalo na si Jim. Ayaw man ni Catherine ay wala siyang nagawa. Nagpakilala na si Jim at habang naglalakad sila ay nasabi ni Jim na hindi niya inaasahang tumatanggap pala ang NASA ng mga babaeng itim na empleyado. Nasaktan si Catherine nang marinig ito at sumama ang loob. Sinabi niyang siya ang pinakaunang itim na estudyante na makatanggap ng scholarship sa pinakatanyag na universidad para sa mga puti sa Virginia. Kaya siya tinanggap ng NASA. Kaya napagtanto ni Jim kung gaano siya katalino at natameme ito. Iniwan tuloy siyang mag-isa ni Catherine. Sumunod na araw sa opisina ay kukuha na sana ng kape si Catherine nang makita na naghiwalay na pala sila ng coffee pot para lang kay Catherine. Dahil ayaw nilang makishare, tiniis na lang niya ito at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Kalaunan ay binigay na sa kanya ni Paul ang formula file. Nang tiningnan niya ito ay nagtataka siya dahil bakit ang daming natatakpan na para bang binubuli nila siya. Di niya tuloy matapos ang formula dahil hindi niya makita ang mga kailangan niyang data. Pero madiskarte siya at ginamit ang ilaw para lang maaninag ang mga natatakpan na salita. Nadiskubre niyang ang mga data sa file ay parehas ng nasa blackboard kahit hindi ito pinapahalata. Kaya rumekta na siyang isolve ang problema sa blackboard para isolve ang problema nila at pumunta siya sa CR saglit. Naggulat ang lahat pati na si Harrison at Paul kung paano niya itong na-compute dahil ilang araw nila itong pinag-aaralan pero sa loob lang ng ilang minuto ay nasolve na ito lahat-lahat ni Catherine. Pinatawag agad siya sa opisina ni Harrison at in-interrogate nila Paul. Paano niya nasolve ang formula kahit hindi niya pa nga nakikita ang ibang mga impormasyon. Pinaliwanag ni Catherine kung paano niya ito nagawa at nang marinig ito ni Harrison ay inutusan sina Paul na si Catherine na ang magtatrabaho sa majority ng data sa proyekto hanggat maaari para matapos na agad ito sa lalong madaling panahon. Samantala, habang nagpapahinga si Mary ay sumugod sa kanila si Michelle at kinumpronta siya kung totoo bang nag-a-apply siya bilang rocket technician at pinamukha sa kanya na hindi siya matatanggap kahit kailan dahil isa sa mga requirements ay dapat graduate ka sa isang universidad ng mga puti. Hindi siya matatanggap kahit gaano pa siya katalino. Nagreklamo na sila pero wala silang magagawa. Lumipas ang ilang araw, pumunta sa library si Dorothy at ang dalawa niyang anak. Habang tumitingin sila ng aklat, ay sinita sila ng isang puting babae at gusto siyang paalisin dahil hindi ito library ng mga maiitim. Sa apilitan silang pinalis at nang makasakay sila sa isang bus, nilabas niya na ang librong nadekwat niya at sinabi sa mga anak niya na kung gusto nilang respetohin paglaki nila ay dapat mag-aral silang mabuti at magpakatalino. Isang gabi ay nagpa-party si Dorothy sa bahay nila. Nagkita ulit si Catherine at si Jim at humingi na ng tawad si Jim sa nasabi niya noon. Inaya niya rin siya na sumayaw na talagang pumukaw sa puso niya. Sa kalagitnaan ng gabi ay pumutok ang balita na nagtagumpay na ang Russia na makapag-launch ng rocket na umiikot na sa buong mundo. Biglang binalot ng katahimikan ang gabi at kinabukasan sa trabaho ay inanunsyo na ni Harrison na simula ngayon ay magtatrabaho silang overtime hanggang gabi, araw-araw hanggang sa mapalipad nila ang rocket sa kawalan. Ilang araw ang lumipas pero kahit nagtatrabaho na sila ng puspusan hanggang magdamag ay bigo pa rin ang mga rocket tests nila. Kinabukasan, bumili ang NASA ng computer machine na kayang mag-compute ang coordinates ng point formula. Automatic nitong nako-compute ang libu-libong calculation sa loob lang ng ilang segundo. Kaso, kahit isa sa kanila ay hindi marunong i-operate ito. Kinagabihan ng wala ng tao, sumimpling pinag-aralan ni Dorothy ang machine buong gabi. At kinabukasan ay tinuro niya na ito sa mga kasamahan niya. Dahil sa bagong computer ay mawawalan silang lahat ng trabaho. Kaya kailangan nilang pag-aralan ito. Samantala, si Mary naman ay pumunta sa korte para mag-apply na makapasok siya sa isang universidad ng mga puti kahit labag ito sa karamihan. Nagsabi siya sa boss niya na anuman ang mangyari ay gagawin niya ang lahat para maging rocket engineer. Kalaunan ay naiinis na si Harrison kasi sa tuwing hahanapin niya si Catherine ay lagi na lang siyang nawawala kahit oras pa ng trabaho. Napupuno na siya at gusto niyang malaman kung saan ba siya pumupunta at nawawala siya ng halos isang oras saka babalik. Pagbalik ni Catherine ay kinumpronta niya ito at nasigawan pa. Ngayon, naibulalas tuloy ni Catherine ang matagal niya nang tinitiis. Araw-araw ay kailangan niyang gumugol ng halos isang oras para lang pumunta sa CR. Bawal magbike din ang mga itim kaya nilalakad niya lang papunta sa dati nilang building na halos 1 kilometro nang nakahills pa dahil walang CR para sa mga itim sa building nila. Maski sa kape na lang ay nandidiri pa ang mga kaopisina niyang makishare sa kanya ng lagayan kahit gaano pa siya kagaling at katalino sa trabaho niya.
ay hindi pa rin maganda ang tingin sa kanya dahil lang sa itim niyang balat. Matapos niyang mailabas ang sama ng loob niya ay natahimik ang lahat ng tao. Wala ring masabi si Harrison at umalis na ulit si Catherine dahil basang-basa na siya. Kung bilib ka sa katatagan at kabutihang loob ni Catherine ay subscribe ka na para sa marami pang magagandang pelikula. Kinabukasan, nagkumpulan ng mga tao sa paligid ng NASA. Pinagbabaklas pala ni Harry ang mga black signage sa lahat ng CR, sa lahat ng building. Sinabi niya na simula ngayon, wala nang itim o puting CR sa NASA. Dito sa NASA, pare-pareho ang kulay ng ihi nating lahat. Lumipas ang ilang buwan ay sumapit ang May 5, 1961, ang araw ng rocket launch ng Estados Unidos. Lumipad na ang rocket at pinagdiwang ng Amerika ang tagumpay na ito. Inawardan ng Presidente John Kennedy ang mga tao sa likod nito. Kaso, simula pa lang ito. Sa speech ng Pangulo ay sinabi niyang patuloy pa rin ang pagtuklas nila sa kalawakan hanggang sa malamangan na nila ang space competition laban sa Russia. Sa katagalan, lalong nagiging din ang pag-ibigan ni Catherine at Jim sa paglipas ng mga panahon. At pagkatapos ng ilang buwan ng paglilitis sa korte, ay naharap na si Mary sa husgado. Para maging unang babaeng itim na engineer siya sa NASA, ay kailangan niyang makagraduate sa Universidad ng mga Puti. Wala pa man siyang nagagawa sa ngayon, pero sigurado siyang tatatak ang pangalan niya sa kasaysayan ng bansa bilang isa sa pinakatanyag na babae sa mundo. At kasabay nito ay matatanyag din ang pangalan ng judge na pinakaunang nagbigay ng oportunidad sa mga itim na makapag-aral sa Universidad ng mga Puti. Nakumbinsi ang judge sa pahayag at lakas ng loob ni Mary at pinagbigyan siya ng permisong makapag-aral pero sa night classes lang. Lubos ang kaligayahan ni Mary hanggang sa labas. Sa opisina, patuloy ang alitan ni Catherine at Paul dahil ayaw ibigay ni Paul ang project sa kanya. Pero base sa mga nakaraang trabaho niya, ay pinagkatiwala na ito ni Harrison sa kanya. Matapos ang maraming araw sa space, ang mga astronaut ng NASA ay pinabalik na sa Earth. Nang lalapag na ang rocket ay nasira ito at lumubog sa karagatan. Nadismaya ang mga tao at nagalit ang gobyerno dahil ang perang pinaghirapan ng bansa sa buwis ay lumubog lang sa ilalim ng karagatan. Sinabihan nila si Harrison na siguraduhin na ang susunod na mga rocket. Kalaunan ay nagbigay na si Catherine kay Paul ng mga calculated data, kaso na-reject niya ito dahil nagbago na daw ang data sa meeting nila. Kaya nag-compute siya ulit sa mga bagong data na binigay at hinahabaan niya na lang ang pasensya niya. Nakiusap siya na kung pwede, makasama na siya sa mga meeting dahil hindi niya makocompute ang mga data kung lagi itong nagbabago at hindi niya nalalaman agad ang napagmimitingan nila. Sinabihan siya ni Paul na bawal ang mga babae sa meeting. Mag-compute na lang siya at huwag nang umangal. Kinabukasan ay nireject ulit ni Paul ang mga computation niya at nauubos na ang pasensya niya. Maya-maya lang ay dumating na si Harrison at dumirekta na si Catherine sa kanya na makiusap sa boss niya kung pwede na siyang dumalo sa meeting dahil hindi naman siya makakapag-compute kung bago-bago ang data. Matapos ang ilang araw ng pangungulit ay pinayagan na siyang dumalo sa meeting. Sa loob ay ang mga opisyal ng gobyerno at ang mga astronauts na medyo kakaiba ang tingin pagpasok niya. Nag-report na si Harrison sa mga kasalukuyang pag-compute na pinag-aralan ng dibisyon nila ng ilang araw kung saan lilipad at lalapag ang mga rocket, kaso hindi pa ito eksakto at hindi kumbinsido ang mga opisyal sa report na ito at gusto lang malaman ang espesipikong lokasyon dahil ito nga ang naging problema nila ng mga nakaraan at kailangan nila ng malinaw na sagot. Wala nang masabi si Harrison at ibinigay na lang kay Catherine ng chalk para i-compute ang eksaktong data. Sa harap ng lahat ay kita ang mangha sa mga mata nila dahil ang mga komplikadong formula na matagal na nilang pag-aaralan at walang nakakasolve ay nagawa niya lang sa ilang minuto na ilang araw na tinatapos ng maraming tao. Napayuko na lang si Paul at bilib naman ang lahat, pati na ang mga astronauts. Sa kabilang banda, si Dorothy naman ay nakabisado na ang computer ng NASA at palihim na ino-operate ang machine nang wala ang mga accountants. Nang gumagana na ito, ay nagtataka ang dalawang officer kung paano niya ito nagawa na hindi nga nila napapagana kahit kailan. Sa hanga nila ay natanong nila kung ano ang pangalan niya. Kalaunan ay sinabihan na siya ni Michelle na iniutos ng boss nila na sila na ang mag-ooperate ng NASA computers at tatanggalin na ang dating mga accountants. Tinanong siya ng boss kung tatanggapin niya ang posisyon at ang sabi niya, tatanggapin niya basta kasama niya rin ang mga itim na accountants.
at walang nagawa si Michelle kundi tanggapin ito. Sa unang gabi ng klase ni Mary ay nagulat ang mga professor kung bakit may itim na babae sa klase nila. Binigay niya ang utos ng korte at wala silang nagawa. Nag-aral siya kasama ng mga puting kalalakihan. Isang gabi pag uwi ni Catherine galing trabaho, nagulat siya kung bakit maayos ang bahay, may mga nakahandang pagkain at nakabihis ang lahat na para bang may espesyal na okasyon. Nagtataka siya hanggang sa lumabas si Jim at lumuhod sa harap niya at nag-propose. Binigay niya ang kanyang matamis na oo at nagsaya sila buong gabi. Matapos ang magandang balita ay kasabay nito ang malungkot na anunsyo. Kinabukasan ay sinabihan na siya ni Harrison na simula ngayon ay gagamitin na nila ang mga NASA computers at di na nila siya kakailanganin pa. Pwede na siyang bumalik sa dati nilang opisina. Nalungkot si Catherine pero wala naman siyang magagawa. Bago siya umalis ay pinabigay sa kanya ni Harrison ang pearl necklace na pinagtulong-tulungan ng mga katrabaho niya bilang regalo sa kasal niya. Ilang araw ang lumipas ay ikinasal na siya. February 20, 1962 ay papalipa rin na ang ikalawang racket ng Amerika na nakabroadcast sa lahat ng TV at radio sa buong bansa. Sa pagkakataong ito ay di lang sila lilipad sa kalawakan kundi lilibutin ang mundo ng ilang beses mas marami sa ginawa ng Russia. Sa operator room, nagtaka si Harrison dahil bakit magkaiba ang data kahapon kaysa sa ngayon kaya pinasigurado niya ito kay Paul. Binalita niya ito sa mga astronaut na nabago na ang data. Nagdalawang isip tuloy ang astronaut kung itutuloy pa ito at gusto niyang ipatawag si Catherine para masigurado ang computation at mapanatag siya na ituloy ito. Kung sasabihin ni Catherine na tama ang data ay itutuloy niya ang space rocket mission. Nag-utos agad si Harrison na ipatawag si Catherine. Ngayon ay naranasan din ng empleyadong ito kung gaano kalayo ang tinatakbo ni Catherine para lang mag-CR. Papunta na rin ang mga astronaut para sa paghahanda ng rocket. Nakarating na rin siya sa wakas sa opisina ni Catherine at kailangan nila itong magawa sa lalong madaling panahon. Nang matapos niya na ito ay tumakbo agad sila papunta sa operator station. Kaso, pakibigay niya ay hindi siya pinapasok kahit gusto niyang saksihan ang mga mangyayari. Paalis na sana siya nang lumabas si Harrison para bigyan siya ng authorization pass. Sa unang pagkakataon sa buhay niya ay naramdaman na niya sa totoong buhay ang makapasok sa kwartong ito na parang imposible para sa kanya. Binalita na ni Harrison na pareho ang computation ng computer at ni Catherine at pwede na nilang ituloy ang misyon. Tagumpay na nakalipad ang rocket sa space at nakatutok ang buong mundo dito. Samantala bago umuwi si Dorothy ay binigay ni Michelle ang isang sulat na nagsasabing inappoint na si Dorothy bilang head ng Computer Machine Division. Ngayon ay magkapantay na sila ng posisyon ng boss niya. Makalipas ang ilang oras ay umiilaw ang warning light na ibig sabihin ay kailangan ng lumapag ng rocket hanggat maaari. Nagsimulang masunog ang mga barrier ng rocket at pabulusok na ito sa Earth. Kinabahan din ang astronaut. Napahinto ang lahat nang hindi na nila makita o marinig man ang astronaut. Bigla itong lumitaw sa alapap at nakalapag na ito ng maayos sa mismong coordinates na binigay ni Catherine. Nagdiwang ang mga tao sa buong bansa sa matagumpay na misyon. Salamat sa sama-samang tulong ng lahat at pati na rin ng kontribusyon ni Catherine. Sa huli ay lumapit si Harrison kay Catherine at binati siya sa mahusay nitong trabaho. Saka nagbiro na, sa tingin mo, makakarating ba tayo sa buwan? Buong loob na sinabi niya, sa tingin ko, nandun na tayo sir. Sa credit scene ay pinakitang nasundan ang misyon nila na papunta naman sa buwan. Si Mary naman ay natanyag na kauna-unahang itim na NASA engineer. Si Dorothy naman ang naging kauna-unahang itim na supervisor sa NASA. At patuloy ang trabaho ni Catherine hanggang sa mga misyon ng Apollo 2 papuntang buwan at sa Space Shuttle. At isa sa mga nagawaran ng presidente ng parangal. Narito ang kanilang mga litrato sa totoong buhay. May kakilala ka bang kasing talino ni Catherine? Makakapagpalipad din kaya ng rocket ang Pilipinas balang araw dahil sa dami ng pera ng bansa? I-comment mo nga sa ibaba. Subscribe ka na rin para sa marami pang magagandang pelikula.